po itong sakit. Katulad din po ng ating spiritual na buhay. Meron din po baga sintomas. At kapag hindi po natin yan namamalayan, napabayaan po natin, katulad po ng sakit. Diba? Nagiging cancer po yung sakit kapag napabayaan natin. Kung maalala ko po yung sakit namin noon, we're siguro mga 13 years old po kami noon, naramdaman namin yung sintomas. Ah, Malakas kami, bakulit, ganyan, bibo, nung bata, talagang kung saan-saan kami nakakarating. Pero at the age po of 13 years old, biglang parang over fatigue yung pakiramdam namin. So, akala namin noon, parang natural lang na panghihina. Pero little that we did know na sintomas na pala yun na meron kaming sakit. So, katulad po ng ating spiritual po na buhay, kapag hindi po natin yan nalaman o hindi po tayo naging aware na meron na palang mga sintomas yung katawan natin, yung spiritual po natin na buhay, ganun din. Pag hindi nyo po naagapan, your spiritual life, mawawala. You will lose your spiritual life. Okay. Pakibasa po ang ating passage. Sino po kaya gusto magbasa? Pero, Okay, Brother Mike, pakibasa na. John 15:5-8. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Verse 6, ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay tinatapon at natutuyo. Ang gaan ng mga sanga ay tinipon, hinahagis sa apoy at nasusunog. Verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga anak. Amen. Thank you, bro. So, ito po yung passage na tinutukoy po dyan ang ating Panginoong Hesus bilang puno. Siya yung vine. At sabi po sa verse na kapag nananatili po tayo sa kanyang turo, mga aral, utos, tayo daw po ay magbubunga. At kapag nagbunga tayo, anuman po yung hilingin natin sa Diyos, ipagkakaloob. At napaparangalan po ang ating Ama na nasa langit at nagiging katunayan po na tayo'y mga alagad niya. So, kapag yung branches, yung sanga, hindi po nakakabit doon sa puno, eventually ang mangyayari po, hindi po siya magbubunga. At kung hindi po nagbubunga yan, there is something wrong. Meron pong problema. At madalas, sabi po dyan, pinuputol po ito para hindi po makahawa sa ibang branches. Sabi po dito, ang ganoong mga sanga ay tinipon, pinahagi sa apoy at nasusunog. So, ganun din po sa spiritual natin na buhay. Sinasabi po ng ating Panginoong Hesus na dapat po maging malusog ang ating spiritual na buhay. At mangyayari lang po ito kapag tayo po ay sumunod sa kanyang aral at turo. Amen? Amen. Yeah. Kaya po, ito po ang ating, meron po akong simple diagram po dito na tinatawag po na spiritual life. Ang buhay po natin nung pumasok tayo ng relasyon sa ating Panginoong Hesus, tinatawag na po ang ating buhay na spiritual life. A life of worship. Hindi na po katulad ng dati. Hindi na po ordinaryo. It's not an ordinary life.
Because sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7 that the old has passed and the new has come. Bago na po tayong nilalang spiritually. So, kung makikita niyo po yung diagram, it symbolize, sinisimbolo po ang ating spiritual na buhay. Kaya po yung unang bilog, yung kulay semi-gray, kung makikita niyo po, forgive me po kung medyo maliit. So, malinaw po ba yung bilog? Nakikita po ng malinaw? Opo. Yes, Clear bro. po, bro. Yes, bro. Malinaw bro, malinaw. Okay, thank you po. So, yung buhay natin, spiritual life, yung unang bilog po ay nakatalaga po dyan yung salitang a life of worship. Ang buhay po natin ay isa na pong pagsamba, buhay ng pagsamba. Lahat ng ginagawa po natin, lahat po ng iniisip natin, lahat po ng mga goal at layunin natin sa buhay ay isa na pong buhay ng pagsamba. Ang sunod po na bilog, which is the gray color, nakapaloob po dito ang obedience in the power of the Holy Spirit. Tama po yun. Ano po ang ibig sabihin doon? Kapag wala po yung banal na espiritu, hindi po tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos. That's why in the Bible, kapag nababasa nyo doon, yung mga taong ginagamit ng Diyos, the Holy Spirit of God, nagdodwell sa kanila. Tama po, kay Abraham, kay David, kay Jacob, kay Joseph, kay Daniel, kay Ezekiel, lahat po na ginamit ng God. Okay? So, without the power of the Holy Spirit, we cannot obey God. Okay? So, nandyan po nakapaloob sa gray color yung 4 na araw. At yung center is Jesus Christ. Yung pataas po na araw, yan po yung ating pananalangin, prayer. Yung pababa na araw, God's Word. Yan po yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos. At yung nasa kanan naman po, yan yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, evangelizing, at yung nasa kaliwa po, yun po ang fellowship. Yun po ang ginagawa natin. And the center, yung nasa sentro po nito, ay ang ating Panginoong Hesus. So, sakto po sa ating passage. So, that is the foundation of a life of worship. Yan yung pundasyon ng isang buhay na pagsamba. At kapag nawala po sa diagram na yan, ang Panginoong Hesukristo, hindi po tayo lalago, hindi po tayo magbubunga. Katulad po ng binasa natin, yung ating passage. Kasi po ang Panginoong Hesukristo, siya po ang nagmumula po sa kanya ang karunungan, nagmumula po sa kanya ang buhay, nagmumula po sa kanya mga turo at aral, ang kailangan natin para po tayo ay lumago sa ating pananampalataya at lumago po sa relasyon natin sa Panginoon. So dapat po, synchronize. Kumbaga talagang gumagalaw yan ng maayos. Katulad po ng bisikleta kapag wala po yung bearing. Yung bearing, di ba po? Yan yung symbolized as Jesus Christ, yung bearing doon. Pag tinanggal nyo yung bearing sa bisikleta, hindi po tatakbo yung gulong ng maayos or hindi po talaga siya tatakbo. Tama po? So, very vital po yan kasi dyan nyo po malalaman na malusog ba yung spiritual ko na buhay. Tama po? Doon nyo malalaman, malusog ba yung buhay ko, yung spiritual ko? Kaya aalamin po natin. Screenshot nyo po yan para mabalikan nyo ano ba yung sinabi doon sa fellowship. Dapat pala ganito yung spiritual life ko. So, paki-screenshot nyo na para Okay, so ano nga ba yung mga 10 sintomas na to? So, siguro mga 2 to 3 minutes yung isang slide kasi 10 po ito. Ayan. So, yung una pong sintomas o sinyales is losing your passion. So, nung magkaroon po tayo ng relationship to the Lord, on fire tayo, tama po. Sino dito ang mga on fire na makilala niya ang Panginoong Hesus? Nagkaroon siya ng relationship kay Jesus Christ. Amen. Paki-amen naman.
Okay, so, ang tinutukoy po dito na passion, ang tinutukoy ko po dito na passion, yung passion natin sa Panginoon. Passion natin na mangaral ng salita, ibahagi ang mabuting balita sa iba, passion natin to love our family, to love our work, whatever relationship you have, passion yon, magiging passion yon para sa Panginoon. Not the worldly things. Of course, pwede rin maging example po ang worldly na passion, no? Pero ang tinutukoy natin kasi dito, yung passion natin sa Panginoon. Kaya isang sintomas po ito. Kaya si Pablo, in-encourage niya po si Timothy. Sabi po ni Pablo, okay, sino po yung gustong magbasa? Brother Alfred, pwede niyo pong basahin? Okay, bro. Yung verse lang po. Yung losing passion. Number 1, losing passion. Dahil dito, ay pinapaalala ko sa iyo na pag-alabin mong muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos. Nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Yan, ayon sa Ikalawa Timothy chapter 1, verse 6 to 7. Okay, thank you, Brother Alfred. So dito, Thank you, bro. pinaalalahan po ni Pablo si Timothy. Sabi po ni Pablo, Timothy, asan na yung passion mo sa Panginoon? Nakipatong namin yung aming kamay sa iyo. Pag-alabin mo ito. And there's a verse na maalala niyo po, kung kayo po ay nagbabasa ng Bible, in the book of Revelation, merong sinabi doon ang Panginoon, I think the 7 churches, yung 7 iglesia po yata yon, na sinabi doon ng Panginoong Hesus na yung fire, pag-alabin niya yung fire niya, kasi pag hindi, talagang pupuksain o wawalain ng ating Panginoon yung fire na yon sa kanyang ilawan. So it talks about our passion. Kung ano yung passion natin para sa Panginoon, kapag nawawala na po yan, even reading the Bible, praying every day, kapag nawala po yan, isang sinyalis po yan, isang sintomas po na meron na pong problema ang ating spiritual life. And number 2 is wrong priorities. Kapag mali na po ang inyong prioridad sa buhay. Meron tayong mga prioridad. Kung naalala niyo po yung umbrella effect po ng priorities, na ang God ang pinakauna at yung pangalawa yung kapag may husband and wife, and then the family, and then work, and then the ministry. So may mga prioridad tayo sa buhay, pero ano po ba yung highest priority nyo or the most important priority in life? Ayan, kaya pag mali po, sintomas na rin po ito. Kaya sa Matthew 6:33, ini-encourage po tayo na unahin muna natin yung kalooban ng Diyos. Mamuhay tayo sa kalooban niya, at lahat daw po ng bagay idaragdag sa atin. So, maraming bagay tayong pinagkakabisihan everyday. Tama po. Katulad po ni Martha, nung ang Panginoong Hesus po ay pumunta sa kanilang bahay, kay Martha, kay Maria, at saka kay Lazaro. Nung pumunta po sila doon, si Martha po aligaga. Kumbaga, busy siya. Maghanda ng ganito kasi pupunta nga po ang Panginoong Hesus. Somehow, katulad din po tayo ni Martha. Marami tayong ginagawa. Marami tayong pinagkakabisihan, pero hindi naman talaga po yun ang priority natin sa buhay. Ano po yung sinabi ng ating Panginoong Hesus? Sabi niya po kay Martha, Martha, napaka-busy mo, nagwo-worry ka, aligaga ka Martha, pero si Maria, mas pinili niya po yung pinaka-importante at hindi po ito tatanggalin sa kanya.
So Luke chapter 10, verse 41-42 po, yung sinabi ko po. So kapag tinanong mo yung isang tao, busy sila, ang dami nilang ginagawa, pero yun nga po, hindi po yun ang prioridad. Hindi po yun ang pinaka-priority. So maging aware po tayo kung yun ba yung bagay po ng Diyos, yung prioridad nyo sa buhay. Amen? Number 3 is yung isolation mode. Ayan, may kilala po ba kayo nito? Isolation mode, yung ina-isolate yung kanyang sarili. Ano po yung madalas na nagyayari? Bakit nag-a-isolate yung isang tao? So, madalas po kapag may mga trials, may mga pinagdadaanan, prone pa rin tayo dito kahit Kristiyano na po tayo, no? We are prone to isolate ourselves. Pero hindi po yun ang tamang gawin. Kaya nga po may community tayo as PWD, meron tayo mga kapatid sa pananampalataya for us to encourage, ma-encourage tayo, ma-lift up tayo at ma-build. And then, mapag-pray po tayo. Pag okay sana yung isolation mo kung makikipagliig ka sa God. Kasi si Jesus, oftentimes, meron siyang solitude. Pumupunta siya sa isang lugar, tapos nagpipray siya, nag-uusap sila ni God. So, okay kung ganun. Pero kung isolation mode, hindi po okay yon. Alright? In Psalms 25 verse 16, sinabi niya po na ito yung encouragement sa atin. I think it's David. Si David po ang nagsasabi dito. Sabi po dito sa verse. Okay, pwede po bang basahin natin? Sino po yung gustong magbasa? Brother Ram? Okay po. Okay po. Lingapin mo ako at ako'y kahabagan sapagkat nangungulila at naglulupaypay. Yan, thank you bro. So dito si David, kasi ng mga panahon na yan, he was stressed, he was afraid, kasi nga po hinahabol siya ni Saul. So yung mga time na yan, kaya niya po nababanggit yung mga salita na yan. Lingapin mo ako at ako'y kahabagan, pagkat nangungulila at nanlulupaypay. So si David, pinapakita po sa atin dito na ang dapat nating gawin kapag nandun po tayo sa sitwasyon ng mga meron tayong pinagdadaanan, meron tayong trial sa buhay, pumunta po kayo kay God. Si God lang po ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Siya lang po ang magbibigay sa atin ng kapanatagan, ng peace. At doon po, ang banal na espiritu, sabi po, siya po ang comforter. Siya po yung magbibigay sa atin ng relaxation, rejuvenation, para po ma-refresh tayo. Yung verse po na Psalms 103 verse 2, ganun din po ang sinasabi ni David doon. Bless the Lord, O my soul. Hindi niyo po kailangan na i-isolate. Kaya po nandito tayong lahat para po pwede niyo pong i-voice out yung inyong mga nararamdaman o pinagdadaanan para po mabigyan po kayo ng pananalangin at i-build up, i-refresh po ang inyong faith. Kasi yan po ang mga times na kailangan po natin ang isa't isa. So wag po kayong mahihiya, dapat po maging kaugalian po natin ito. Okay, so number 4, complaining attitude. Ayan, sintomas din po ito na may sakit na po ang iyong spiritual life. Marami po ba kayong kilala na ganito? So sabi nga po, kung wala daw po kayong makita, taong ganito, malamang sa malamang, tayo yon. So complaining attitude, maraming ganito na tao. Mareklamo, sabihin nila, oh ganito lang yung ulam, ako na lang palagi.
So, ano pa dapat ang gawin natin? In Filipos chapter 2 verse 14, sinabi po dito na gawin daw natin ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo. So, we should be grateful, thankful, mapagpasalamat po tayo. Hindi po ba kayo thankful na merong PWD fellowship? May gadget po kayo? Meron kayong wifi para po maabot ang isa't isa? At para po meron tayong kapatid na makapagbibigay po sa atin ng encouragement at para po tayo ay matuto, magabayan. So matuto po tayong mapagpasalamat. Sa sa New Testament po, sa Old Testament po, yung mga Israelita, panay ang complain nila nung inilabas po sila sa Egypt. Panay complain, pero hindi nila nakita kung gaano kadakila ang Diyos nang sila po ay iligtas at bigyan po ng mana, bigyan po ng tubig. There's a lot to be grateful. Ang dami po nating ipagpasalamat. Kaya nga meron tayong praise report every month para po sabihin, para po i-testify yung kabutihan ng Diyos para sa atin. Okay? Complaining attitude. So, sintomas po yan. Number 5 is full of excuses. So, yung taong madalas po magreklamo, yan, madalas din pong mag-excuse yan. So, ano yung mga excuses na madalas po natin na naririnig? So, madalas po yung naririnig natin, yung wala akong time, sasabihin po nila, hindi ako magaling, nasa process pa ako, busy ako, no, yung mga excuses. Pero ano po ang sabi dito sa Lucas 14, versikulo 18 hanggang 20 po? Sabi po dito, ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan po itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin. Yung pangalawa po, nag-complain din, nag-excuse din. Nakabili ako ng 5 magkaparis na baka at kailangan kong masubukan kung sa bukid ang mga iyon. Kayo na po sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. So pare-parehas po ang mga excuses. Yan, kapag madalas po nag-i-excuse kayo, saka na lang. Noon din po, sa testimony ko, yun nga po, delay yung obedience ko. So I am full of excuses. Ganito ganyan, hindi ko pa kaya. Pero ang Diyos pala, kapag nagtiwala po tayo, kapag nagkaroon po tayo ng pananalig sa Kanya, God will equip us and empower us para gawin yung mga akala natin, hindi po natin kayang gawin. Magkakaroon tayo ng desire, magkakaroon po tayo ng interest at motivation and joy. Oo, madalas po yung paggawa din natin, walang joy kahit para sa Panginoon. Pero kapag tayo po ay nagtiwala, patuloy po tayong naging tapat sa Panginoon, God will put in our heart to desire para po tayo ay ma-equip at magawa yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. And number 5, yan, kung madalas po yung tao mag-excuse, sensitive din po yan. Maraming tao sensitive. Ano po yung ibig sabihin ng sensitive? Ano po ba yung ibig sabihin nun? Kuya Don? Andiyan pa si Kuya Don? Okay, si Brother Alfred. Brother Alfred. Bro, yung mga balat sibuyas. Diba? Yung konting masabi mo lang, parang masama ka agad loob, mga oversensitive. Thank you po. Thank you, Brother Alfred. So, yun, yung mga parang, yung mga, yun ka, balat sibuyas, at saka parang exaggerated. Parang ang small things lang, pero parang pinapalaki. Mga ganon. Mga sensitive po ng mga tao. So, ingat po tayo dito kasi isang sintomas po ito na
our spiritual life has sickness. So sabi po dito sa Psalms 19 verse 11, ang kahinahanan ay nagpapakilala ng katalinuhan at ang pagpapatawad sa masamang ginawa sa kanya ay kanyang karangalan. So kapag tayo po ay nakarinig ng mga salita or meron tayong nalaman, huwag muna tayo mag-assume ng judgment or presumption sa sarili natin. Sabi nga, merong ano yan, merong validation, merong sabi nga po, merong evaluation pa yan para malaman. Pero alam niyo po ba na ang pinaka-sensitive daw po na race in the world is Filipino. Doon una, hindi po ako naniniwala doon. Pero statistic and pinaka-sensitive na po mga Pilipino. Tingnan niyo po yung social media. Isa pong example yung social media. Doon pinapakita kung gaano ka-sensitive ang isang tao. Kahit hindi naman siya yung pinapatamaan, i-assume na siya po yun. So talagang oversensitive. But the Bible says na dapat mapagkumbaba tayo. Dapat iniisip muna natin yung ating magiging action. We should respond. Tama ba na magalit ako? Tama ba na mag-judge ako? Yun. Meron munang evaluation sa utak natin, sa isip natin. Okay? Sabi nga po sa Ecclesiastes chapter 7 verse 9, if you have your Bible, do not be quick to provoke in your spirit, for anger resides in the lap of fools. So kapag sensitive ka, madalas, ang kakauwian po nito, magagalitin ka. You will be irritated, agitated ka, lahat na lang ng sabihin, sensitive ka doon. Okay? Parang mali na lang lahat. Kasi nga sensitive ka po. Okay? So, number 7. Yan, malapit-lapit na po tayo. Negative finder. Yan. Yan din po ang isang tendency ng mga taong oversensitive. Yan. Mapagturo, di ba? Yung naghahanap ng masisisi. In the Old Testament, ganun din po ang nangyari. Nung magkasala po si Eva, tinuro niya po si Adan. At si Adan naman po, tinuro niya yung ahas. And that is exactly happening nowadays. Ganun din po ang nangyayari. Mapagturo, okay, you will blame everybody, you will blame others. Yan, negative finder po yan. Hindi natin nakikita yung dapat, yung positive, yung kabutihan. Pag nagkamali yung isang tao, hindi na natin makikita yung isang daang mabuting ginawa niya. Nakikita lang po natin yung kasalanan, yung kamalian. So, sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 2 to 3, maging lubos na mapagkumbaba at maamo, maging matyaga, mapagtiis sa isa't isa sa pag-ibig, magsikap po tayo na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa pamamagitan ng bigkis ng kapayapaan. So, peacemaker ang isang Kristiyano. Sabi po doon sa Beatitudes, di ba? Blessed are the peacemaker. Sabi po doon. Ganun naman po ang isang Kristiyano. Dapat po tayo ay nagbibigay ng solusyon. Dapat po tayo ang nagpapakita ng pagiging matyaga at pag-ibig. Hindi yung mapaghanap po tayo ng mga masisisi, matuturo. Diba yung sa Bible, sabi nga po, kapag tinuturo mo, nagtuturo ka, yung finger mo, yung 4 daw po, nakaturo sa'yo. Tama po, yung parable na sinabi po ng ating Panginoon. So, dapat po, ang dapat response natin, mapagpakumbaba tayo. Tingnan muna natin yung sarili natin. Tingnan po natin kung yung ginajudge ba natin or hinahanapan natin ng mali ay hindi ba tayo nagkakamali. Ganun lang po yon. And number 8,
Reading but not learning. Okay, sino po yung gustong magbasa? Sino bang hindi pa natin natawag? Oh, Sophie, okay. Sabihin mo naman, Yahweh, Yahweh, Yahweh sa salita mo na malapit sa akin ang tao at niibig lamang ang pinagagalang mo, subalit ilalayo ka sa akin kanyang puso at ayon sa lamang inu, alam, al, ayon sa lamang inuutos niya ang kanyang paglilingkod. Isaiah chapter 23 verses 13. Yan. Thank you, Sophie. So, yon. Sabi po ng ating Panginoon sa mga Israelita in the book of Isaiah, the Israelites po kasi, they are worshiping God, pero malayo po ang kanilang puso. Why? Because they have idols in their heart. Pag nagbasa po kayo ng Bible, malalaman niyo po ito. So wala pong pinagkaiba din ngayon. Maraming Kristiyano na di worship, meron silang mga pumupunta sila sa church, pero wala po yung puso nila. Kaya reading but not learning. Pagbabasa po ng Bible, pagbabasa po ng salita ng Diyos. Minsan ganoon tayo. Binabasa po natin ang salita ng Diyos, pero hindi po tayo natututo. Kasi wala doon ang puso natin. At madalas, kapag narinig natin yung salita ng Diyos, hindi naman po natin ginagawa. Yan po, yung problema. Hindi natin ginagawa, hindi natin ina-apply yung salita ng Diyos. So, tendency, hindi po tayo matututo. That's why sabi ko nga po, paano nyo malalaman na faithful si God? How would you believe? Paano po kayo maniniwala sa salita ng Diyos kapag hindi po natin ginawa? Kapag hindi nyo po ginawa, obviously, hindi po natin mararanasan. So, tendency po, hindi tayo matututo. We're just reading the Word of God, pero hindi talaga po tayo natututo. And our hearts is the problem. Hindi tayo fully surrender sa Panginoon at talagang hindi pa tayo fully committed sa Panginoon. Isa din po yan. Okay? So dapat matuto po tayong i-apply, gawin ang salita ng Diyos para po matuto tayo. Amen? Okay. So Amen, number bro. 9. Yeah, thank you, Brother Alfred. Okay. So number 9, hearing but not listening. Ayon, parang magkatulad po sila. Hearing but not listening. Kasi nga po, ang tunay po na nakikinig, hindi lang basta po narinig. Ang tunay po na nakikinig, yun nga po, kinagawa niya kung anong salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, magpatawad tayo. Sabi ng Diyos, mapagpakumbaba tayo. So kapag hindi niyo po in-apply yan, lahat po ng natututunan natin, sabi nga ni Kuya Lance, dito sa fellowship, kapag hindi po natin na-apply ito, useless po. Hindi po mangyayari at hindi po matutuwa sa atin si God. So, ano bang dapat natin gawin? Ayun. So, naalala ko po yung James, sa book of James, sabi daw na hindi lang tayo tagapakinig, but we are doer of the word of God. Parang yung salamin. Pag nagsalamin po kayo, makikita nyo po yung inyong larawan, tama po. At makikita nyo po doon, halimbawa may nakita kayong dumi, tapos hindi nyo po tinanggal, at umalis na po kayo doon sa salamin. Ganun po ang hearing but not listening. Hindi nyo po ginawa yung salita ng Diyos. Nakita nyo na nga, alam nyo na yung salita ni Lord, pero hindi nyo po ginawa, hindi nyo po in-apply.
At tamang-tama po ang sinabi dito sa Matthew 13, chapter 13, verse 13. Sabi po ng ating Panginoon, nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakikita. At nakikinig ngunit hindi naman nakakarinig ni nakakaunawa man. So those people na merong pangunawa, the Holy Spirit will speak to them. And the Holy Spirit will speak to them, will inspire them to do the will of God. Kasi makikita po ng Diyos ang ating puso. Yung kadalisayan at tunay na puso natin. Ganun po kapag nagbasa po kayo ng Bible, God will speak to you. Totoo po yun. Kapag nagbasa po kayo ng salita ng Diyos, imposible po na hindi po kayo kakausapin ng Panginoon. At kapag nagbasa po kayo ng Bible, you will not also know the character of God, the character of people, okay? But God will put something into your heart na kailangan mong gawin. You must do. Ganun po yung pagbabasa ng Bible. Amen? All right. Okay, last na po tayo. Okay. So, sudden doubt in spiritual life. Okay, sino po yung gustong magbasa? Okay, Brother Ramson. Ayan, nakita-kita bro sa ano. Nakibasa naman, Brother Ramson. Yes, bro. Hello, bro. Sudden doubt in a spiritual life. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Okay, thank you, bro. So, lahat po ng sintomas from 1 to 9, yan po ang kakauwian. Sudden doubt in your spiritual walk or spiritual life. Magkakaroon ka na po ng pagdududa sa spiritual life mo. Spiritual walk mo, sa relationship mo to the Lord. Kapag binasa niyo po yung Santiago na chapter, the context, yung verse 1 to 5, ang tinutukoy po doon ay yung temptation and trials. So, kinunik ko na lang po. So, I just want to connect. Bakit po? Bakit naging connection siya sa doubting in spiritual life? Kasi nga po, kapag meron tayong mga pagsubok, trials, and temptation in life, kapag nanalangin ka, okay, I pray to the Lord. Lord, give me strength and knowledge, kaalaman, kalakasan, Panginoon. Pero nagda-doubt ka, so, paano po yung mangyayari? So, hindi po mangyayari yung inyong panalangin sa Panginoon. So, useless if you doubt. And the same thing with our life. Kapag meron na tayong nararanasan ng mga pagsubok, meron na tayong trial sa life, magkakaroon na po tayo ng pagdududa sa relasyon natin sa Panginoon. Totoo ba ang God? Naririnig ba ako ni God? Does God care for me? Ayun na po. Doubting na po yon. Hindi naman nangyayari yung mga pinagdadasal ko. So obviously, kapag meron tayong mga pinagdadaanan na gano'n, mas lalo po tayong lumapit sa Panginoon. Mas lalo po natin ang kinin yung kanyang mga pangako na siya po ay tapat. Doon lang po natin maa-unlock, mararanasan. Kasi kitang-kita po tayo ni God. He knows our heart. He knows our life. Create po tayo ni God. At naniniwala po ako na hindi niya tayo bibigyan ng trials, hindi niya tayo bibigyan po ng mga situation na mahirap sa atin na mapagtagumpayan. Because the Bible says that in Corinthians, He will provide a way out. So meron po talagang
empowerment, merong kalakasan spiritually. Kaya dapat matibay po yung inyong espiritu. Matibay po yung faith ninyo. Na sa kabila po ng ating kalagayan, kabila po ng ating mga sitwasyon po sa buhay, God is faithful. God is faithful na bigyan po tayo ng kalakasan. Bigyan po tayo ng wisdom. Bigyan po tayo ng motivation, inspiration sa buhay natin. Sa espiritu natin. Dapat maging matibay yan. Sabi nga po, mahina po yung laman. Pero yung espiritu po ay laging nakahanda. So the same thing, kapag malakas po yung espiritu nyo, wala po yung mga worry, mga negative, kasi mapapalitan po kumbaga yung spirit na within you, na ano po siya, napupukaw. And you began to be controlled by the Holy Spirit. Kaya yung manifestation ng joy, ng peace, ng love, lalabas po siya. Meron tayong Holy Spirit na tutulong po sa atin sa mga panahon po ng pagdududa. Sa panahon po na tayo po ay nanghihina. Sa panahon po ng mga 10 symptoms na to, ng 10 sintomas na to, magiging aware tayo kasi yung spirit, sensitive yan. Maging sensitive ka sa Holy Spirit. Learn, matuto po tayo. Meron po yung signal, may radar po yan. Katulad po ng katawan natin, nagsisignal, di ba po? Yung katawan natin, kapag merong discomfort sa katawan natin, nagsisignal yan. Merong signal yan. I don't know the term in medical, pero sa spiritual po na bagay, the Holy Spirit, yun ang magbibigay sa atin ng discernment. Okay? So, kapag yung 10 po na to, na sintomas, if any of these symptoms persist, katulad po ng sa doktor, sino po yung ating i-consult? Sino po yung pwedeng magbasa? Maylene, pwede mo bang basahin to, Maylene? Ay, hello po. Okay. If any, ito po ba? If any of these symptoms persist, consult your creator. Yan, thank you, Maylene. So, saan ka pa ba pupunta kapag naramdaman niyo po yung mga sintomas na yan? Punta ka kay God. Consult your creator. Kasi si God lang po ang magbibigay sa atin ng kalinawan. Siya po yung magtatanggal ng mga kabigatan na yan. Cast your burden upon and learn from me. Sabi po ni Jesus, tama po, in Matthew 11:28, for my yoke is easy and my burden is light. Sabi po ng Panginoon. Siya po ang magpapatatag sa atin, magpapalakas. He will renew our spirit and He will cut the negative, yung mga symptoms na yan sa katawan natin. Kasi ang gusto ng Diyos, maging malusog yung ating spiritual na buhay. Kaya lastly, I would encourage you in the book of Hebrews chapter 12 verse 5. So it talks about the discipline of God. Sabi po dito, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay didisiplina. So our spiritual life, kung matatanduan niyo po yung diagram, yan po yung diagram, meron pong spiritual discipline. Tinutukoy doon. It's not just discipline na pinalo tayo ni God dahil may ginawa tayong mali. But I'm talking about our spiritual discipline. Okay? Okay, nakakalimutan mo nang magbasa, nakakalimutan mo nang mag-pray. Sa atin, nagpipray tayo pag may kailangan tayo kay Lord. Baka ganun na po yung sintomas sa buhay natin. And we evangelize, we share the gospel kapag gusto lang natin, o baka hindi na. Baka yung mga nire-reach out natin ng mga tao, baka po, nag-give up na kayo. Amen? So,
sa fellowship, baka ganun din. So we must have a spiritual discipline. Sabi ko nga po, kapag po merong kulang, merong na-dismantle, may kulang po dyan sa diagram na yan, obviously magkakasakit ang ating spiritual life. We will have sickness in our spiritual life. So, sino po yung gamot? Sino po yung gamot, guys? God. God. Amen. Creator, God. Okay. So, punta tayo kay God. Mag-consult tayo kay God. Lord, tanggalin niyo po ito, yung mga fault excuses ko. Tanggalin niyo po yung itong mga fault finder na nararamdaman ko. Tanggalin niyo po, Panginoon. Pray to the Lord. Ask the Lord to give you wisdom para po maging malusog ang spiritual nyo na buhay. Para pag mayroong mga discomfort, okay, God will provide. God will provide wisdom and strength and knowledge, physically, mentally, lahat po yan. Importante po ang spiritual discipline sa buhay natin para continuous po na malusog ang spiritual